Hello po mga kaibigan, ito po si Coach Henry. Mayroon po tayong pag-aralan ngayon paano po ma-improve ang ating paglalaro sa middle game. So maraming mga chess player, alam nila kung ano yung opening pero pagdating sa middle game, nahihirapan sila mag-isip kung ano yung kanilang gagawin. So ito po, makakatulong po ito sa inyo paano ma-improve ang inyong paglalaro sa middle game. So ang ating lesson po ngayon ay tungkol po ito sa tinatawag na tactics. So paano po natin gamitin yung tactics sa middle game. So una po sa lahat, kailangan ah, alam natin paano natin gamitin yung mga pieces. Lalong-lalo na po yung queen. So kailangan marunong kayo gumamit ng queen. So yung move na tactics ay isang sacrifice. Sacrifice move. Kahit anong pyesa na pwedeng i-sacrifice na may panalo mo yung game. So yan po ang tactics. So yung strategy ay isa pong plano kung ano yung dapat mong gagawin, ano yung mangyari. For example, kung aatakihin mo yung kalaban mo or makipagpalitan ka ng pyesa or ano yung gusto mo na ma-achieve na posisyon, yan po ang tinatawag na strategy. So, kailangan alam mo yung strategy mo or tactics. So, depende po sa posisyon. So, yung pag-aralan natin ngayon, ito yung tinatawag na double threat. So, kapag magaling kayo mag-isip ng ganitong klaseng move, malaki yung possibility na ma-improve nyo ang inyong paglalaro sa chess dahil ito yung pinakamalakas na move at mahirap po ito ah depensahan at mahirap po ito makita ng kalaban natin. Okay, so sa posisyon ito ay marami pong possible move dito ang white. So yung problema talaga sa ibang mga chess player ay nag-aaral sila ng tactics pero pag naglaro na ay hindi nila alam kung paano maghanap ng tactics or hinihintay nila na kailan mag-occur yung tactics sa board. So, maraming klaseng tactics na dapat nyo pag-aralan. So, isa po ito sa tinatawag na double threat or double attack. So, yung isang move na double attack, mahirap din yon depensahan. Dalawa yung atake. So, isa sa mga hindi alam ng ibang mga player ay double threat. So, ito po yung move na double threat. Ito yung pong Queen C5 ay double threat po yan. So, ito yung threat. Mayroong threat na checkmate, Queen F8, at mayroong threat na Queen takes bishop or Knight takes bishop. So, yan ang tinatawag na double threat. So, mahirap po ito makita minsan sa board, lalong-lalo na sa mga intermediate players. So, ito po yung malakas na move na ginagamit ng mga magaling na mga chess player. Okay, kung hindi mo ito makikita sa board, for example, ay hindi ka naman magaling sa tactics, so hindi ka mananalo sa game. Mamiss mo yung ibang mga good moves dahil hindi mo alam kung ano yung tinatawag na double threat. So dito, ang iba pong move dito ay in-game. Kung gusto mo makipag-in-game, knight takes bishop, tapos queen g3. So makipag queen to queen dito yung black ay advantage po dito yung black dahil lamang siya ng isang pawn. So sa mga chess player, kung gusto nyo ma-improve talaga ang inyong paglalaro ng chess, matuto kayong mag-analyze at mag-evaluate ng position. Number one, hanapin nyo yung moves, yung
na mayroon kang advantage. So yun talaga, positional, material, or space advantage. Yung mga advantage kasi, kung tingnan nyo yung computer, ganun yung ginagawa ng mga master. Kasi yung computer, mga master naman yung nag-program, ginamit lang yung computer programmer para ma-program yung process of thinking ng mga grandmaster. Okay. So marami talagang mga player hindi marunong maglaro ng middle game. So sana po ito ay makakatulong sa inyo. Paano maghanap ng double threat? So Queen C5 po, wala po itong solution. So yung ibang move dito, kapag nag-move ka ng Queen F3, so may threat na Queen takes Bishop or Knight takes Bishop. So isa ito sa mga strategical ideas. Ito yung attacking sa pyesa. Ayan, kasi mayroon ka ng attack. So gusto mo atakin. May yung threat na, mayroon ka ng threat na kakapturin yung bishop. So yung mga moves na ganyan ang hahanapin nyo sa board. Kaya lang ang move na ito, ang knight takes bishop, ang queen f3, wala po itong advantage sa white. So ito lang po ang move na mayroong advantage, ang double threat. So pag kinain natin yung bishop after queen takes, queen g3, queen g5, and rook d7, or rook d7, or queen takes queen, din rook d7. So advantage po dyan ang black sa rook and pawn in game dahil lamang siya ng isang pawn. So yan po ang ideas paano kayo maglaro ng chess. Marunong kayong magbasa ng posisyon. Alam nyo kung lamang kayo o hindi. So kapag nag-queen f3 po tayo dito, ito po yung ideas paano mag-analyze ng position. Ay mayroon po siya ditong rook d1, check muna. Tapos mag-depensa sa bishop para hindi malugi o mawi ng white. Karoon ng white ng material advantage. So may check. So after na checking h6, okay, another attack na gagawin na white. Yan. Tapos makipag queen to queen na lang dito yung black. So ang result po sa in-game ay equal po ito ayon sa chess engine. So kung ganito ang style na ang inyong paglalaro, hindi talaga kayo marunong mag-isip na paano maghanap ng malakas na move, ay hindi pa rin ma-improve ang inyong paglalaro sa chess. Dahil ito lang talaga yung paraan paano maghanap ng malakas na move, yung tinatawag na double threat. So after queen c5, so kapag nagdepensa po dito yung black, for example, rook d5, instead of king h6. So mayroon po dyan checkmate. So kung ang gagawin niya ay mag-king h6 para walang checkmate. So mayroon naman dito ah knight takes bishop, winning material. So material advantage na yung dito yung black, yung white, lamang na siya ng material. So king g5. Pag king g5, mayroong discover siya. Okay, so ganito lang yung gagawin nyo sa middle game. Pag hindi nyo na-mate yung king, pag-aralan nyo yung position, kung paano nyo ma-win sa endgame. So yan po ang move po dito na black ay rook a5. So ang ibig sabihin nun, makipag-in-game dito na black. So hindi po pwede, mali po pag kinain natin yung queen dahil kakapture siya din. Buhay pa yung black. Kahit lamang tayo ng isang piyesa, pero lumalaban pa rin yung para wala na talagang chance. Yung black na manalo, kainin muna natin yung rook. So after pawn takes queen,
knight takes queen. Okay, so mayroon po tayong isang rook publish na talaga yung position ng black. Panalo na yung. So yan pong ideas paano po natin ma-improve ang ating paglalaro sa amin game. Titingnan po natin ang susunod na example. Okay, tingnan po na natin. Okay, so ito po ang next na posisyon sa middle game. Okay, paano maglaro na middle game? So delikado po dito yung white pag di siya marunong mag-analyze. Kasi mayroon mga threats dito yung black. Okay, so makikita nyo dito na yung knight ay na-treaty nakakapturin, yung rook na-treaty nakakapturin. Pero may solusyon po dito yung white. So mayroon po siya dito attack. So ito po. Ang tamang move po dito ay knight e7. So ang knight f8 possible rin. The same ideas. Check. Okay. So ma-start muna tayo dito sa knight f8. So alamin natin ano yung pagkakaiba ng knight f8 at saka knight e7. Okay, pag hindi nyo po maintindihan yung position, kung hindi nyo kaya mag-analyze na hanggang 8 moves po ito. 8 moves ahead. So ganito lang. Pag nag-analyze ay hindi po ginagalaw yung pyesa. Bawal po yan dahil pag i-move natin, syempre touch move na yan. So kailangan marunong tayo mag-calculate. So paano mag-calculate? Ika-calculate natin yung forcing lines, yung force move. So yung check, attack, capture. Okay. Tingnan natin ito. So mayroon po ditong attack yung knight f8, king g8, or h8, capture sa pawn, discover, check, king h7 ulit, check ulit, after nag-check, babalik siya dito, g8 or h7, check ulit, double check, tapos knight e7. Mayroon po yan, double threat. Mate or winning material. So yan po ang moves na dapat nyo hanapin sa middle game. Paano kayo magkaroon na double threat or paano hanapin yung move na mayroong double threat para mauwi natin yung game. Okay, so ito po. Ang mangyari dito after knight e7, so i-cover niyo po dito yung kanyang rook. Tapos makipag-treat tayo ng queen, queen takes rook, queen takes queen, knight takes queen. So bago po dito mag-move ng rook, kakain muna siya sa rook check. King G1 tapos over rook, queen takes rook, queen takes queen, knight takes queen. Okay. So ang nangyari dito sa knight versus knight in game, lamang ang white dito sa knight versus knight in game. Makaka-capture niya kasi dito yung pawn. Alis pa, may king G1, alis pa dito yung. So mayroong dalawang pass pawn yung white. Winning material. So tandaan nyo pag mayroon kayong winning material, mayroon kayong chance na mawin. Pero ang magandang move dito para wala siyang depensa, ito yung knight g7. O, tingnan natin yung knight f8. Check, king g8, double check, discover check, discover check. Okay, another check again. Then discover check and double threat. Ayan, ang double threat. Mate threat and knight takes queen. Okay, winning material. So ito yung kanyang depensa. Knight takes rook, then knight king g1 over ang rook para hindi ma-mate. So makipag-in game dito yung white, capture, capture, force na makipag-trade.
Knight move, knight takes pawn. So dito, lamang na ng pawn ang white lamang siya ng dalawang pawn. So kung mag knight b3 siya, so yun, dali natin yung king dito sa queen side para katulong sa pag-support ng pass pawn. So yan po ang ideas. So ito po yung in-game principle sa king at pawn in-game. Dalhin yung king sa gitna, centralize your king. So isa po yan sa mga principle kasi pag nandito na yung king sa b5, ma-push natin yung pass pawn. Tuloy-tuloy na yan hanggang ma-win yung game. Okay. So ito yung tamang move. Wala po itong solusyon. Double threat. So, ang kanyang ginawa ay kinain after king g1. So, wala na. Pag inalis niya yung queen, may mate. So, yung kanyang gagawin na lang dito ay ipakain na lang yung queen. Give up. So, ganyan yung mangyari. So, ubos talaga dito yung yung blank. So, yan lang po ideas paano maghanap ng double threat. Tingnan natin yung next example. Okay. So, ito. Pag kinain po natin yung bishop, matagal pa po ito, mahirapan pa po tayo maglaro nito dahil mayroong tatlong pawns yung black. So, itutulak niyo yung pawn sa b5 tapos ah magmo-move siya dito ng kanyang pass pawn. A5 dandan na. So, mahirap pa yan para sa white laruin. Queen without pawn versus rook and pawns. Okay. So, ang tamang move dito ay Queen H3 dahil mayroon po itong threat. Yan ang threat na mate. So double threat. Mayroong double threat kasi ito. Ito yung isang meeting threat. Oh. So kasi yung mangyari dito, so for example, kapag i-move niya yung bishop dito, i-cover para hindi siya ma-mate dito. So mayroong check dito sa taas. Kasi pag kinain natin yan, ma-move siya. Okay. Yung mangyari dito pag ano, okay. Move siya B5, ganun pa rin, may check pa rin. Okay. So, pag nag-move siya King B8 dito, so mayroong check sa taas. So, pag cover, mayroong check. So, kung i-move niya yung kanyang dito, ang bishop, so kakainin lang. Pag nag-B5 siya kasi dito, mayroong check din siya. Okay. So, punta tayo sa next example. Okay, ito. So, mayroon na po ditong attack yung white. So, ito po yung double threat. Queen equal. May threat na capture. Retaining to capture. May threat na mate. So, yan po ang mga moves na dapat natin hanapin sa middle game. Okay, so tingnan natin ito ay madali lang yan makita. Okay. So, ito. Ang ganitong classic position. So, the same ideas dito ay double attack queen b3. So, tingnan nyo po dito. Mayroong double attack. So, napakadelikado yung double threat at saka double attack. So, kailangan bantayan nyo yung queen kung saan siya pupunta. Kasi kapag ang queen nakakreate double threat,
double attack. So mahirapan po tayo magdepensa tulad dito. Mayroon siyang double threat. O, yan. Ang threat niya ay queen takes pawn at saka bishop takes pawn. So dito ang ganitong klaseng position ay losing material talaga dito yung black. So for example, pagkainin mo ito, so may check muna. So pagpunta dito na king, may capture po dito. So i-move niya yung kanyang knight dito sa D7. Pag kinain yung bishop, queen takes rook. Tapos bishop D5. Okay. So pag rook B8, so queen C6 lang. Tapos knight D6. Okay, ayon sa chess engine ay advantage ito yung white lamang siya ng material dahil pangit yung position ng black, bad bishop at saka yung isang rook pag nakakaso nakadevelop na yung knight saka bishop, positional advantage na yung white. So yan po ang ah, move na double threat. Ganyan po kalakasan kapag nakita nyo yung ganong klaseng move na double threat. Okay, ito yung next na example. Okay, so black to play po ito. Okay, black to play. So dito siguro na underestimate yun ang maririnig natin sa ibang players. Actually, minsan natatalo tayo sa ibang mga player kahit weak na player dahil tamad tayo mag-isip. Yung tinatawag na ina-underestimate natin. Ako marami na akong talo sa mga ano, yung mga lower rated na player. Kasi minsan hindi ko ma-anticipate yung ibang move or na-underestimate. Tapos mayroon akong ugaling mabilis mag-move. Ano, ah, hindi ko ma-control yung aking paglalaro. Depende kasi talaga minsan sa karakter ng isang tao. Ah, Ganun talaga mangyari kasi ah, matagal rin ako hindi na nakapaglaro masyado sa tournament. So kailangan na naman mag-adjust. So ito bago ko po itong na-discover ang ganitong klaseng ideas. Hindi ko pa po ito nagamit sa tournament. Na-discover ko po ito after naglaro ako sa Mindanao. Tapos nag-aaral ako na analysis na na-discover ko po ito paano mag-analyze. So, ito ay na-discover ko ang ganitong klaseng ideas dahil din dito sa material na itong lesson na to, itungkol ito sa tactics sa tinatawag na double threat. So marami kayong nakikitang example. Sa middle game, yun ang hanapin nyo ng mga moves. Maraming klaseng tactics kung mayroon. Kung mayroong tactics. So yung problema ng ibang mga player pag walang tactics, strategical yung position. So ay hindi naman marunong maglaro or maghanap ng strategy. So kailangan matuto kayo ng strategy at saka tactics. Okay. So ito po ang double threat. Okay, ang lesson na ito yung material na binabasa ko. Ang title po nito ay Double Attack sa tactics po ito. Pero na-discover ko dito na ang move ay hindi double attack. Mayroong mga moves na double threat. Ito ang move, double attack. Kanina yung previous position ay double threat. Kaya ito ay double attack dahil mayroon siyang
attack sa pawn at saka attack sa rook. So double threat na rin yan. Kakainin ang threat dyan ay kakainin yung pawn or kakainin yung. So meaning, maghanap po kayo ng move na may threat. Kasi mahirap ito depensahan. At minsan mahirap po ito makita ng ibang player. Yung move na threat. So mayroong one move threat, mayroong double threat. Okay, so wala po yung depensa. Pag itulak ang pawn, capture yung rook. Pag i-move yung rook, capture yung uh, pawn, checkmate. So wala pong solusyon. So ito lang po ang kanya gagawin. Okay, after bishop b3, para hindi siya ma-checkmate, queen takes rook. Material advantage na agad yung winning position na yan. So kailangan maghanap ka pa rin ng malakas na move para mawin mo yung game. Kasi pag nag-blunder ka dito, sayang naman. So dati ganyan yung laruan ko lamang na ako. Nagba-blunder pa. Oh, so siguro dahil kulang lang talaga sa pahinga or sa training, warm-up, practice game. So hindi ako masyado nagpa-practice game dahil nagtuturo ako sa mga bata. So wala akong time practice game sa ibang mga player. So yan po ang ideas ko dito. Wala pong depensa pag checks. Pag dito yung king niya, atakin mo na naman. Oh, so pag nag-cover siya ng bishop, may b5. Pag nag-move siya dito, king d3, mayroon po ditong check sa b1 tapos queen takes pawn. Dandahanin mo na lang. Pwede rin bishop takes pawn. So yan po ang ideas dito. Queen takes pawn, mas maganda. Tapos mayroong check dito. Oh, check. Tapos pupunta yung king niya dito. So mayroong check. Gaganyan mo. Rook, queen hanggang ma-checkmate yung kanyang king. So yan po ang ideas. Okay, so tingnan po natin yung next example. So yan po ang ideas paano maghanap ng double threat. Okay, ito po. So white to play. Ito medyo mahirap din ito ang ganitong klaseng position. Okay. So kung tingnan po natin ito. So magsasacrifice tayo. Rook takes pawn. Tapos queen h5. So hindi po ito ma-checkmate. Dahil pwede niya kainin may dipinsa po dito yung black. Mayroon siyang bishop takes rook. Okay? King h7. Mayroon siyang king h7. O king h7, queen mo, pwede pa pala eh. King h7, queen f7, di siya makakover pag kinain niya kasi ito mayroong mate. So possible, possible pa rin ba? Or pag, okay. O possible pa rin. Or bishop, ito palang kanyang move. Bishop f8. O pag bishop f8, queen f7. Retaining to play queen takes pawn, bishop lang. Oh, bishop takes knight. Okay, bishop takes knight possible. Pero ito po yung maganda move, ang double threat. Yan. Mayroon pong threat na tactics, rook takes pawn. Mayroon pong threat na capture sa bishop, winning material. Okay, so kapag nag-bishop f8 siya, dipinsahan niya dito para hindi siya ma-mate. So kakainin lang yung bishop. Material advantage na yung white. Mayroon siyang one piece option. Okay, pag nag-move siya dito,
Bishop takes knight, kakainin niya. So, mayroon pong checkmate. So, ganyan po kabilis paano nyo po ma-win yung game sa middle game. Ang gagawin nyo lang talaga ay matuto kayo mag-analyze. So, for example, mag-practice kayo, makipaglaro kayo, tapos tingnan nyo yung game nyo. Kung ano yung kailangan nyo i-improve, paano ma-improve ang inyong mga atake. So kung gusto nyo na ma-improve ang inyong tactics, dadaan talaga kayo sa basic. Maghanap kayo ng material na ah, one move tactics, two move tactics, three move tactics, tulad ng checkmate pattern. One move made, two moves made, three moves made, ganyan. So yung tactics, so the same. So ito, ano ito, two moves tactics ito. Rook takes pawn, queen takes, two move tactics. So ganyan po ang ideas. Paano po ma-improve natin ang ating paglalaro sa chess. So ito po para po ito sa intermediate player and advanced player. So maraming salamat po.